Hi guys! Welcome sa aking vlog. Ngayon naman, ituturo ko naman sa inyo ang step-by-step tutorial kung ano ang gagawin natin para makapag-login tayo sa ating SSS account anytime na wala ng OTP code na galing kay SSS dahil medyo hassle siya, lalo na nadidelay yung OTP code ni SSS. So, hindi natin ito natatanggap agad, then nag-expire na dahil sa loob lamang ng 5 minutes is kailangan natin ma-input ang ating OTP code. So, ngayon, bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. So, ngayon guys, dahil every time na kada-login natin sa ating SSS account is laging may OTP code, kung kaya ang gagawin natin is dito, ayan, nakapag-login na tayo. So, may makikita kayo dito sa right side sa pinakataas na human sign. So, click natin yan. Ayan. Then, dito, makikita nyo yung set up time-based one-time password. Click natin yan. Ayan. So, ito is a time-based one-time password or TOTP is a computer algorithm that generates a one-time password. So, one-time OTP code that uses the current time as a source of uniqueness. Ayan. So, yun yung gagawin natin. So, ito yung mga nandito. Account verification, QR code and secret key, authenticator app, at saka authenticated. Ayan. So, dito, mag-set up na tayo ng base one-time password. So, to generate a TOTP, please enter your password and click the next button. You have a limit of 5 attempts. The account will be locked after 5 and 6 unsuccessful tries. Ngayon, lagay na natin yung ating password dito. So, guys, take note, kailangan tama yung paglagay natin ng password. So, kung halimbawa lumagpas na naka-anim na mali na tayo ng password, maglalak yung ating SSS account. So, lagay na natin yung password natin. Ayan, nailagay ko na yung password. Ngayon, click natin yung next. Ayan. So, dito, ito yung ating option 1, QR code. Option 2, secret key. Ayan. So, screenshot natin yan. Ayan. Screenshot natin yan. Then, ito yung instructions. So, sa baba, you'll find your generate QR code and secret key. For security purposes, please capture a photo of this screen to secure retain a copy. Ayan. So, again, screenshot nyo yan. Ayan. Para may copy kayo nitong QR code. Then, pangalawa, download and install the Authenticator app. So, for desktop or laptop users, ayan, ito yung i-click ninyo. Para naman sa mga mobile users, cellphone lang ang mga gamit. So, ito yung i-click ninyo, Google Authenticator. Then, para naman sa Google Play Store for Android devices, Google Authenticator. So, parehas lang sila. Ngayon, dito sa pangatlong steps, set up the time-based one-time password or TOTP in the Authenticator app, either by scanning the QR code or manually entering. Ngayon guys, ito yung tatlong steps na to ang gagawin natin para hindi na tayo laging nag-OTP code tuwing nag-login tayo dito sa ating SSS account. Dahil nga sobrang delay ang pagdating ng OTP code. Kung kaya ito yung gagawin natin. Again, screenshot natin yan. Ito yung kailanganin natin mamaya pag mag-process na tayo. Ngayon, click natin tong next. Ayan. Enter the 6-digit one-time PIN generated by Authenticator app. You have limit of 5 attempts. The account will be locked after 5 and 6 unsuccessful tries. Ang gagawin natin is magda-download na tayo ng ating
Google Authenticator. Ngayon, open natin yung Play Store apps natin. Dito sa Play Store, click nyo lang yung search sa pinakababa. Dito naman, i-click nyo lang yan. Dito, i-search natin yung Google Authenticator. Ayan. Then, ito na yung Google Authenticator natin. Click natin yung install. Ayan, hintayin lang natin na ma-install dito sa ating cellphone. Ayan, installed na. Click natin tong open. Stronger security with Google Authenticator. So, ito na yung ginagamit guys para mas ma-secure yung mga account natin. Ngayon, click natin yung get started. Then, continue lang as your email. Then, click nyo lang itong add code. Then, dito, ito na yung enter a QR code. So, kanina, makikita ninyo doon sa ating SSS account na may scan QR code at saka may setup key, secret key ni SSS. So, para mas mabilis, piliin natin tong scan a QR code. Click natin yung scan QR code. Then, while using the app, so dito, kailangan natin i-scan yung ating QR code. So, hindi natin ma-upload. Ayan, hindi natin ma-click yung plus sign. Kailangan natin i-scan yung QR code. Kung kaya ang mangyayari nito, dapat yung QR code na in-screenshot ninyo is na ipasa nyo sa ibang cellphone. Then, yung QR code is dito nyo i-scan. Ayan, so dapat ganun ang gagawin natin dahil hindi natin siya ma-upload dito. So, ngayon, pag halimbawa naman, mula kayong ibang cellphone na magamit para ipasa sana natin yung QR code doon at para ma-scan natin yung QR code natin. Pero pwede namang ito na lang yung gagamitin nating enter a setup key. Click natin yan. Then, click na natin tong next. So, dito ito yung timer niya. Kung kaya nag-expire agad yung OTP code, kaya bilisan nyo din dito. Ayan. So, ngayon, magbabago yan ng code. Ayan, 811374. Yan yung ilagay natin dito. 811374. Then, click next. So, ganito na yung lumabas. So, meron na kayong dalawang mapagpipilian kung paano nga ba ninyo matanggap ang inyong OTP code. So, dito, dahil ito is mabagal or delay yung pagtanggap natin ng ating SSS OTP code sa ating cellphone number dahil through SMS ito. So, ito yung dinagdag natin kanina. Ito yung time-based one-time password. So, hindi na natin kailangan pa ng OTP code na manggagaling kay SSS. So, ito na yung ginawa natin kanina. Kung kaya may time-based one-time password na tayo. So, dito, every time na maglalagin na tayo sa ating SSS account, so, every time na maglalagin tayo sa ating SSS account, ito na yung piliin natin, time-based one-time password. Click natin yan. Ayan. Tapos, ang nakalagay is enter your single sign-on credentials below. Ayan. Ngayon, kada login nyo sa inyong SSS account, ito lagi yung piliin ninyo ang time-based one-time password at open nyo lang ang inyong Google Authenticator para doon nyo makuha real-time ang inyong OTP code. So, sobrang bilis lang. Open nyo lang yung Google Authenticator ninyo kada open nyo ng inyong SSS account. Kada open nyo ng inyong SSS website is
open nyo lang yung Google Authenticator ninyo. So, katulad ng ginawa ko kanina. Ayan, yung code again nakukuha sa ating Google Authenticator. Then, click login. Ayan. So, ayan guys, nakapag-login na tayo. Then, click na natin tong I agree. Ayan. So, ayan. Hindi na natin kailangan maghintay ng OTP code galing kay SSS. And then, hindi na tayo mahirapan na mag-login sa ating SSS account. Basta gumamit lang tayo lagi ng Google Authenticator. Dahil doon manggagaling yung OTP code. So, ganun lang guys ang gagawin ninyo para hindi na tayo laging naghihintay ng delay na OTP code ni SSS. So, kung kayo bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!